Good afternoon, Kong Bosita. Ito, kwentuhan tayo ngayon dito at ito kasama natin si Vincent Tabige. Okay. Ayan. So ito kasi yung ang daming mga issues na pinupol sa inyo. And sa akin ang gusto ko may mga kasama tayong mga vloggers din dito, halo-halo. Merong DDS, merong admin, merong IME para once and for all mga no holds barred, matanong lahat ng mga gustong itanong dito kay Colonel Bosita. Meron po kayong unang salita? Ayun, ako nga pala si Vincent Tabige. Siyempre, yung una kong itatanong kay Colonel Busita, kay Congressman Busita, ay yung isa ngayon na nagba-viral no, sa social media, yung about sa na sabi niya na mas totoo po ba yun yung sinabi niyo na mas corrupt yung yung administrasyong Duterte kaysa sa ngayong administrasyong ni Marcos at ni PBBM. May katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang ng Makala ko, nag-introduction pa lang si partner eh. Kumbaga sa gera puto ka na agad eh. Walang warning eh, ano? Okay, brother, bago ko sagutin yung tanong ninyo, gusto ko rin i-encourage yung ating mga kababayan na nanonood ngayon na ito po ay no holds barred. Ibig sabihin, anything under the sun na gusto ninyong itanong po ninyo. At sasagutin ko ng diretso at malinaw para kayo naman ang maghusga kung totoo o hindi. At nagpapasalamat po ako kay Brother Mark at saka kay Brother Vincent at sa iba nating mga kasama. Actually, hindi ko inalam kung saan ba kayo, kung DDS ba, admin ba, o wala akong, hindi ako interesado dyan. Kasi kung kikilalanin ko pa kayo kung saan kayo, baka maka-apekto pa yan dito sa ating panayam. So, salamat. At nandito kayo ngayon. So, game na tayo. Yan na ba yung katanungan mo? Yes po. Okay. Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. No? Itong issue na sinasabi sabi daw ni Colonel Busita, mas corrupt ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Dahil ako bilang pulis, mabigat yon pagka nag-akusa ka. Baka kumprontahin ako, hindi ko kayang panindigan. Okay. Saan po ba nagmula yan? Yan, alive and willing siguro si Miss Bernadette Sembrano. Nagsimula yan, Brother Vincent, nung in-interview ako ni Bernadette Sembrano. Bagong upo pa lang akong congressman noon. At hindi naman ako pwedeng magsinungaling sa inyo at sa mga kababayan natin dahil nandyan yung video eh. Pero ikwento ko lang para ma-analyze ninyo kung ito ba ay totoo o hindi. May video kami ni Miss Bernadette Sembrano. In-interview niya ako. Ang parte na naging usapan namin, uulitin ko lang, hindi lang eksakto. Dati akong engineer ng Philippine National Police. Naging official ako ng PNP dahil ako professional civil engineer. Sabi ko doon, dati akong engineer ng Region 3, Region 4A, and NCR, malalaking regions sa PNP. At noong panahon yon, kaya ko naman tayuan at totoo, talagang stress na stress ako. May pondo, may projects, parang kulang na lang ibulsa lahat. No? Talagang sabi na diretsa na lang tayo. Grabe ang nakawan. Ako natatakot kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral. By the way, siyam kami. No? Bunso ko, ang parents ko, farmers, magsasaka. Matalang walang putik. No? Natatakot ako na
baka sumabit ako sa kaso. Mhm. Kaya, kinausap ko no si General Bertusil, siya ang director ng personnel ng PNP, na tulungan niya akong mag-transfer. Ayaw ko na sa engineering service. Ang sabi niya, magbigay ka ng isang dahilan para tulungan kita. Kasi naging official ka sa PNP bilang engineer. Sabi ko, sir, hindi ko na kaya ang korupsyon. Kung hindi mo tutulungan, magre-resign na lang ako sa PNP. To cut the story short, tinulungan niya ako. Ang pinuntahan kong assignment, Highway Patrol Group. At nung time na yon, isa ako sa malapit sa dating Chief PNP kay General Calderon. On the record. At siyempre, malapit ako sa kanya. Nag-approach ako sa kanya. Sabi ko, sir, gusto kong lumipat sa PNP Highway Patrol Group. Ang sagot niya, siguro sa dami ng problema niya at bilang Chief PNP, sabi niya, bahala ka. In other words, binigyan niya ako ng discretion. Eh dahil naman tayo yung mabait na opisyal, maraming tumulong sa atin. Nakalipat ako sa PNP Highway Patrol Group. Naikwento ko yan kay Miss Bernadette Zambrano. Eh sabi niya, ay korupsyon ang pinag-uusapan. Eh bakit doon ka sa HPG pumunta? Sabi ko, public service. Kasi bata pa akong sundalo, bata pa akong pulis, puro katiwalian ang nadidinig ko sa kalsada. Tinanong niya ako, what year? What year? Sabi niya. Sabi ko, when was that? Sabi niya. Sabi ko, 2006. So, very clear, ang pinag-uusapan namin, grabe ang korupsyon noong ako ay nasa engineering service. So, 2006 pa pala yun? Before. Yun yung Kasi- konteksto nung pinag-uusapan. Kasi transfer ako ng PNP Highway Patrol Group 2006 eh. Tapos, binanggit ko pa doon sa aming pag-uusap, grabe talaga ang korupsyon noong mga Nakaraan dating pa, administrations. Okay. That, very clear eh. Tapos sabi ko, in fairness sa latest administration, hindi katulad noong mga nagdaang administration. So, kongresista na ako dyan eh. Apo. So, kung kongresista ako, ay pagpalagay, ngayon ang interview, sino ang current administration? BBM. BBM. Sino ang latest? Duterte administration. Sabi ko, in fairness, sa dating administration, latest. So, ang latest, Duterte administration. In fairness, sa latest administration, hindi katulad noon. Kasi bago pa lang kasi kayo nun Oo. So, sinasabi ko, kasi, alam ko noong panahon ni President Duterte, hindi katulad noon. Nung panahong engineer pa ako. So, very clear. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabi natin mas corrupt. Take note, brother, pulis ako. Maingat ako. Hindi ako pwedeng magsalita against you or against him na pag kinumpronta ako, hindi ko kayang sagutin. So, very clear. Hindi ko pinagkumpara ang Duterte and Marcos administration. At ako'y nalulungkot sapagkat dahil sa issue na yan, ang daming batiko sa akin. Ako daw ay mukhang nabayaran, mukhang nasuluhulan, nabili daw ako. Ako daw akala nila may prinsipyo ako. So, para banggitin ko sa inyo, wala akong sinabi o pinagkumpara ang Duterte administration versus Marcos administration. Ayun, maliwanag na. At least maliwanag na ngayon sa viewers tsaka sa mga DDS na nanonood lalo kay Congressman Busita. So, ayun po. So, pero tanongin ko kayo, Kong, anong
opinion nyo, anong pakiramdam nyo dun sa nagiging awayan ngayon ng Duterte at Marcos? Kasi doon naman nanggagaling yung mga ano eh. Ano Alam- ba ang tingin yes. nyo nangyayari? Anong ano nyo, personal nyo Ako na- personal ko, nalulungkot ako kasi may mga ako kasi kaya ako nakapagsalita ng ganito, naranasan ko eh. No? Nalulungkot ako kasi may mga kababayan tayo na madaling lokohin. Yung parabang pag mag-fabricate ako ng issue against dito, ang mindset na parang totoo na agad. Ayaw magsuri. Dapat sana magsuri. Kasi katulad nito, hindi naman ako nandito para, sabi nga nung nag-post ako, no? At naglabas ako ng video, yung usapan namin ni Miss Bernadette Sembrano. Alam mo ba sabi nung iba? Kumambyo daw ako. Wala akong kinambyo doon. No, wala akong kinambyo doon. Sinasabi ko lang yung totoo. And I think 2 days ago, kausap ko si Miss Bernadette Sembrano. Nagre-request nga ako sa kanya kung pwede. Samahan niya ako eh. Para i-affirm niya sa taong bayan na wala kaming pinag-usapang ganun. Eh siyempre, in fairness naman kay Miss Bernadette Sembrano, nasa ilalim siya ng ano tawag dito, yung anong station yon? ABS-CBN. ABS-CBN. Eh hindi naman siya pwedeng basta mag-okay sa akin kasi may isyong politika ngayon eh. Kaya naintindihan ko naman siya. But doon sa iba, kung may chance kayo, itanong nyo kay Miss Bernadette Sembrano kung meron ba kaming napag-usapan nga pinagkukumpara ko yung ano. Pero hindi talaga pwede. Kasi another thing, paano ko pagkukumparahin ang Duterte administration and Marcos administration? Wala akong naging position noon na sabi mong magkakapera or may projects. Wala. Secondly, bago pa lang kaming nakakaupo noon eh. Parang wala pang, I do not know kung Few months ilang pa lang, months no? pa lang eh. Paano mo pagkukumparahin yun? Oo. Siguro, wala eh, baseless eh. Tsaka bati pa sila nun. Apo. May isa. Oo. Magkakampi pa sila. Magkakampi pa sila. Yun. Yung video kasi, cut kasi. Oo, Cut, kinat to. pinalabas. Yes. Kaya, Alam mo, nakakalungkot sa iba nating mga kababayan. Alam mo, sana yung iba magbago na, no? Pati pamilya ko, mga kaibigan ko, merong RSOP member naghubad ng RSOP best eh. Napaniwala siya. Ang ginawa kasi, partner, kinat yung video. I-misplace po. Alam mo, kung totoo yung panalangin at nakakamatay, baka tinamaan na ng kulog yung gumawa nun. Oo. No? Oo. Kaya lang, nandyan na eh. By the way, paglilinaw sa inyo, hindi kaya ako nag-explain dahil sensitive ako. Opo. Nag-explain ako base sa totoo. Kaya nga, sabi ko kay partner, ayaw kong mag-text sa'yo. Patungkol dyan, gusto ko face-to-face tayo. Kasi ang taong bayan, matalino yan eh. Makikita niyan, partner, kung nagsisinungaling ka o binubola mo ba yung kaharap mo. Nandyan yung video, nandyan pa rin. At nandyan si Miss Bernadette Sembrano. Anytime kung mamarapati niya, pwede niyong itanong kung napag-usapan. But definitely, walang comparison. By the way, salamat sa comment mo, partner, na nung panahong yung pala na ako in-interview, ay maganda pa ang relasyon nila. No? Oo, kaya hindi pwedeng meron akong pinapanigan doon. Oo. Kung may tanong po ako, sa tingin nyo, bakit po kaya itong lumang video na to, ngayon po pinalalabas? Ano po kaya tingin nyo ang motibo nung mga nagpapalabas nito? Sasagutin kita, hindi base sa opinion ko. Base sa opinion ng iba. Na ginigiba daw ako. Kasi pag titingnan mo ang survey, hindi man ako, kumbaga sa estudyante, hindi man ako kulelat, pero kumbaga sa estudyante ay medyo umaangat. Kaya sabi nila, may usapang politika ito. At ito, lumabas ito sa supporters ni Senator De La Rosa. Oo. Page, At saka po page, yun no? dun sa isang page kay, At saka doon Paolo sa- Duterte supporters. Pero in fairness kay Congressman Paolo, kasi ang nakita kong page, Paolo Duterte supporters eh. Pwedeng hindi na pag-aralan ng supporter niya
nag-post. Yes. Kasi bakit? Kung supporter ka ni Kong Paolo Duterte at nasuri mo na hindi ko sinabi mo yun, hindi mo ipopost yun eh. Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration eh. Di ba? Kaya ako, yes, kaya ako naniniwala do sa supporters ni Congressman Paolo. Baka nadala lang. Kasi kung napag-aralan niya yon at nakita niya yung totoo, I do not think na ipopost niya yun eh. Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration eh. Ikaw ba, susunugin mo yung bahay mo? Kaya ang tingin ko doon, hindi lang nabantayan ng admin ng Duterte supporters. But aside from that, nakita ko to doon sa supporters ni Senator De La Rosa. At hopefully, hindi niya alam to, pero kung alam niya, ay maganda na malinawan niya. At ako naman, willing akong humarap sa supporters ni Congressman Paolo Duterte and Senator De La Rosa supporters para magkalinawan. Ganito, ayaw ko nga sumasagot yung text or tawag. Baka mamaya maputol na naman yung conversation, madisgrasya na naman ako. No? Ganito kasi ano